Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. It's where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand or fall on you. Jesus, you're my hope and stay. And when I cannot stand or fall on you, Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Brothers and sisters in the Lord, a pleasant day to one and all. We welcome you once again to our virtual worship
here at Quirino Central United Methodist Church as we celebrate the third Sunday of Easter. Jesus said, "I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live. And everyone who lives and believes in me will never die." For our opening hymn, let us sing the Battle Hymn of the Republic. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He had loosed the faithful lightning of his terrible sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have built in him an altar in the evening dews and damps. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Let us pray. Lord of life, submitting to death, you conquered the grave. By being lifted on a cross, you draw all peoples to you. By being raised from the dead, you restored to humanity all that we had lost through sin. Throughout these 50 days of Easter, we proclaim the marvelous mystery of death and resurrection. For all praise is yours, now and throughout eternity. Amen. Ako po ay nagagalak na muli ay makasama po kayo sa ating pong virtual worship. Nawa, mapuno po tayo ng kagalakan at kagalayan ng Panginoon sa ating pong pagsama muli. Once again, welcome to Quirino Central United Methodist Church. Today, we're gonna celebrate our Yumayap and third Sunday of Easter. Kumusta na po kayo, mga ka-faith, ka-member ng ating iglesia ng QCUMC, mga kapatid po natin na nakikinig at nanonood po, nawa pagpalain ng Panginoon, higit sa lahat, maging matatag po tayo sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Ating pong babati ng may birthday po this week, beginning April 18 hanggang 24 po. Ngayon po, April 18, ang ating pong chairperson ng ating PPR. Hello, Madam Delilah, it's your birthday. Delilah Padilla Reyes. Sama po din natin aking pamangkin today, si Engineer Julius Natividad Agasid po, dun po sa Lawag City. Then coming 19, sina kapatid Maribik Ulba at Chimuel Ditjoso. Sa 20 po, si kapatid Roselda Palsa and Lorela Biga. 22, si Constantine J. Tanora. 23, si kapatid Isagani Biernes at Ginang Feli Soto. Happy birthday po. Then 24, Manong Jessie Tanora. Kinimanang Rosita Costa. We include our greetings and prayers sa ating pong wedding anniversary today, si kapatid Erwin Vanessa Romero at kapatid Neil and Roselda Agpalsa. Sa 22 po, the late Mr. Romulo at si Madam Evangeline Salvador. Napagpalain ka ng Panginoon ang inyong pagdiriwang ng iyong araw ng karawan at anniversary po ng kasal. Salamat po and to God be the glory.
Kapatid na mahal, patuloy po tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Indeed, He is good in all the time. Ito na po yung pang-6 virtual worship po natin na Sunday. Magamat lockdown pa tayo, talagang grabe pat matindi ang pandemya. God is so good. He's making a way for us to continue serving, worshiping, and thanking Him. Salamat po. So let us wait for the announcement ng ating mga health protocols po ng ating gobyerno para praying na malapit na mag face-to-face na po tayo. Salamat. Then, ngayon po, patuloy pong alam po na pinagpapala po tayo ng Panginoon. So ano po yung mga offering po natin, pwede po natin itago, kaya ipunin. We find a way para madala po yung ating mga pasalamat sa Panginoon sa ating iglesia. O meron po tayong face-to-face, pwede pong dalhin po yung mga ating mga pasasalamat na offering po natin sa Panginoon. Continue praying, mga kapatiran po natin na patuloy na lumalaban sa COVID po. Marami po ngayon. Ilang po sa hindi natin kilala, pero mga kapatiran po ng ating iglesia. Sama po natin, yun po yung mga healing, mga non-COVID patient, sama po natin ating panalangin. Kaya kapatid na mahal, nagpapasalamat po tayo sa oras na ito, sa muli na makasama po kayo sa ating pananambahan. God bless and thank you so much. Magalak nawa tayo na muli ating pong mapakinggan ang masagana at buhay na salita ng Panginoon. Mula po sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Jonas, Kapitulo 1, magsimula po sa versikulo 1 hanggang sa sumusunod po. Sa wikang Tagalog. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka nga sa Nineve na isang malaking lungsod at sasabihin mo sa mga taga-roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng barkong papuntang Tarsis o Espanyol. Pagkatapos magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama pa mga pasahero papuntang Tarsis, Espanya. Sa ganitong paraan ay inakala niyang matakasan niya si Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot, nang nagpadala si Yahweh ang isang malakas na bagyo, kaya tuluyang mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para umaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Ano't ginagalawa mo? Bakit ka natutulog? Bumangon ka nga't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kawaan tayo at iligtas niya sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa. Nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila.
Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Anong ginawa mo rito? Saan bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ko kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ang lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh o ang Diyos. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi niya kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa. Ito, alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. Sagot niya. Nawa pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Amen and amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful.
every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. We will sing of the goodness of God. Muli isang magandang araw po sa ating lahat, kapatid at minamahal. Salamat muli sa pagkakataon na kasama po kayo sa ating pong pananambahan. Pagamat online o kaya virtual, pagpagun pa naman, ito pa rin ay kaya-aya sa pananginan ng Diyos at ginagawa po natin ang obligasyon po natin. It's my prayer. Once again, it is our worship. Saan man po tayo, nawa we can find the power, we can feel the presence and inspiration of Almighty God. As we continue living, there we use and offer our lives. Salamat po. Noong Biyernes po, alas 7 po ng gabi, April 16, 2021, may kakaiba po kong karanasan. Napag-aralaman ko po ang kasama po naming pastor na taga Nueva Vizcaya na nagpapastor, si Pastor Ray Quirol. Ay pumanaw na kasi matagal po siyang nagkasakit. For how many long years na nagda-dialysis po siya. And one time, he was my student at Aldersgate College, kumukuha po ng pagkapastor. Kaya nang nalaman po ng aking anak, yung bunso, si Jabez, na namatay na. Alam niyo ang sabi niya, ayoko nang mag-aral, mamatay naman ang tao. On the same day, April 16, 2021, isang hapon noon, nakausap ko ang isang guro, instructor ng Quirino State University, si Sir Ariel Lagonilla. At nasabi niya sa akin, Pastor, yung estudyante namin is only 26 years old, na COVID positive, tapos yun na, may asthma. Ang bilis that day, natamaan, tapos namatay na, tapos nilibing agad. Kaya sabi ko, ang bilis naman ng buhay. At hindi pa nabigyan ng disenteng pagkalibing. Kapatid at minamahal kay Kristo, ganitong mga karanasan, ganitong mga kaganapan, ganitong mga kwento sa buhay natin at tunay na nangyayari. Hindi po ba may mga bagay na ganito hanggat maari sana ayaw po nating pag-usapan, ayaw po nating marinig, ayaw po nating malaman, at ayaw natin sana at iwasan ang ganitong mga usapin. Sana ibang mga bagay na lang sana ang ating pag-usapan o kaya ikwento, ibahagi. Pero ito yung mga realidad sa ating mga buhay, kapatid at minamahal. Situations like this in life are expected to come, which sometimes beyond our control. Katulad lang ito, itong COVID-19 na yan, itong pandemya po natin, hindi po ba talagang grabe at tindi na ang pagsalanta, ang dinudulot niyang paghihirap
Ay ko sana mabanggit ito pero kinakailangan kasi ito na yung panahon natin. Kanina lang, April 17, 2021, according to the public announcement which I heard from our President Duterte, nasabi niya, dadami pa ang kaso at mamatay dito sa ating bansa dahil sa kakulangan ng bakuna. So ito po yung panahon natin, ito po yung kalagayan natin, ito na ang kaganapan at karanasan po natin. Hindi po lingid at minsan pa ating pong lingunin at balikan ang mga kwento ng mga taong sumampalataya sa Panginoon na kanilang kapanahunan. Kaya ang napili ko po sa araw nito, sa linggong ito ng ating pananambahan, yung panahon po ni Propeta Jonas of the Prophet Jonah, na minsan siya ay tinawag na the reluctant prophet. Isa po siyang propeta ng Panginoon at binigyan ng assignment o asignatura ng Diyos na pupunta sa Nineve. Ang Nineve ay isang napakalaking lungsod ng Assyria. Bukod doon, itong Nineve nito talagang napakaraming hindi magandang ginagawa nila. O kaya a sinful city, pwede nating matawag. E napag-alaman ng Diyos at dumating nga, ayon sa Biblia, dinakaya ng Panginoon ang ginagawang makasalanan ng mga taong ito. Kaya, He called the prophet Jonah to go to Nineveh to proclaim the message of the Lord for His mercy, for His love, and for His forgiveness. Para sila ay magsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan, at manumbalik po sa Panginoon. Yun nga po sa kwento sa ating teksto, doon po sa binasa po natin sa Biblia, napag-alaman po natin at alam ko po na nagkwento sa atin ang buhay po ni Propeta Jonah. Imbes na pupunta po doon sa Nineve, kabaliktaran, going to Nineve, instead going po there, opposite po, going to Tarsis, o ang tawag po natin ngayon, yung Spain. Talagang sinadya niyang sinuway ang Panginoon. Hindi siya nakinig. Tinakasan niya ang Diyos. At iyon ang akala niya. Kaya ginawa niya yon. So what happened with the action made by Prophet Jonah? Kaya tingnan po natin kung meron pong maliwanag, konkreto o tangible na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Maging sino man po tayo, isang leader sa iglesia, opisyal, isang ordinary member, o kami pong mga manggagawa o pastor o diakonesa o pare, ministro, ano man po, meron po pinagawa sa atin ng Panginoon na kailangang ito pa rin sumunod. Ngayon po, anong nangyari kay Propeta Jonas? Sinuway, tinalikuran ng Panginoon at tinakasan niya. Yun pala nakatakot ang mangyari. So here comes the most difficult situation in the life of Prophet Jonah.
Kasjay paymet iti pasamak adumteng kenkuana. Lakas niya kapsat kinigayam. Kaya, let's try to reflect and ponder upon our public number one enemy all around the world is COVID-19. Kung laliman po natin ang ating pag-isip, ito ba ay bunga ng ating pagsaway at hindi pagsunod sa kalooban at kautusan ng Panginoon? Kaya nalagay po tayo sa ganitong sitwasyon na puno ng paghihirap at walang katiyakan. Kaliwat kanan, araw-araw napag-alaman po natin na marami pong namamatay at puno ng takot na. Di pulingid sa bawat sa atin. San man sulok ng mundo tayo. Kapatid at minamahal, sige, andito na yung sitwasyon po natin. Nakatulad din po ng napakirap na sitwasyon nung kapanahonan po ni Prophet Jonah. Okay, let us take the situation as an opportunity to reflect and to learn. Bagay na pag dumating ng ganito mga sitwasyon sa buhay po natin, kapatid at minamahal. Now, isang pagkakataon na tayo ay magmuni-muni, panahon na kung saan matuto po tayo at aralin kung ano nga pa ang kaganapan at karanasan na gustong ipawatig ang Panginoon sa mundong ito, sa ating pamilya at sa bawat isa, sa ating iglesia. Kaya tignan po natin ang nangyari. Yung mga tripulante, yung mga sailors in the ship. So they never expect to happen. Marahil magandang panahon, maglayag sila. Pero ang nangyari po, here comes a violent storm happened in the middle of the sea. Yeah. Muntik nang masira ang barko nilang sinasakyan. Talagang nakatakot po. Kaya ano po yung mga aksyon na ginawa, yung ganoong napakahirap na sitwasyon, yung mga tripulante o kayo mga sailors doon po sa ship. Kaya, kung babasahin po natin muli sa ating pong teksto, sa versikulo 4 of Jonah chapter 1, makita po natin, ngunit nang sila'y nasa laot na o dagat na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong at kami sa kanilang Diyos. Okay, yun po ang ginawa nila. Na trying to imagine yung sitwasyon na napakahirap yung mga tripulante, mga sailors doon. Isn't it? In time of difficulty, we are looking for a miracle. Then we are praying to our own God, whom we believe. Totoo po yun, kapatid na mahal. Pag dumating ang pinakamahirap na sitwasyon sa buhay po natin, naghahanap po tayo agad ng mga milagro sa buhay na pwedeng mangyari. At kanya-kanyang panalangin na po. Kung sino man po yung Diyos na ating pinaniwalaan para humingi po ng tulong at iligtas nga. Exactly
that what happened to the sailors when they met very violent storm in the middle of the sea. Kaya nga po, saga tindi at grabe po ng pinsala na ng pandemya po natin, meron po kong nabasang sa Facebook, sabi niya po, tahan na COVID, tumigil ka na para manumbalik na ang aming buhay na normal. Kumbaga itong sinabi ng kapatid nito sa Facebook, para talagang nagmamakaawa na. Talagang sub-sub na siguro sa panalangin. Parang bata na, tahan na, COVID, tumigil ka na. Pero tignan po natin, what were the actions made by the sailors when they are experiencing a very difficult situation when they were in a violent storm in the middle of the sea. Ano po ang ginawa nila? Hindi po sapat. It is not enough. Trying, everyone praying to his or her own God. Kaya tignan po natin sa verse 4b, kaya parang yung panalangin nila, they were not heard. Wala pong nangyari. Talagang mawawasak na, masisira na po yung barko at papalubog na po yun. So ginawa nila yung kanilang mga kargamento, sige, kinuha na at tinapon para gumaan lang ang karga po ng barko. Makasakali sila ay makaligtas. Pero still nothing happened. Kaya they are looking something in which they want to be saved. Naghanap sila ng isang paraan o kanong paraan para nang sila ay maligtas na. Ano pa kaya ang kailangan natin? Kanya-kanya natin ang nalangin sa ating paniniwalang Diyos. Mga gamit natin, tinapon natin yung mga iba. Pero parang lumalakas pa rin ang bagyo at parang lulubog na tayo. Ay yung kapitan po ng barko, ano pa kaya ang kailangan natin? Kaya bumaba sa cabin, naku! Doon niya natagpuan ang isang pasahero. Ang sarap po ng tulog niya, himbing na himbing. Wala siyang pakialam sa mundo. Hindi niya alam ang nangyayari sa barko, kung ito ay palutang-lutang na o lulubog na, o yung mga tao nagpapanik na. Doon lang siya natutulog. Himbingan ng tulog. Nakita niya ng kapitan ng barko, "Hey, what are you doing there? Don't you know that we are almost sinking and we're gonna die? And yet you are sleeping there? Anong klaseng tao ka? Ito na, mamatay na tayo, lulubog na tayo. Diyan ka pa tulog-tulog?" Ganun nga ang sabi ng kapitan. Kaya yun, nagulat. Ayun, nagising at bumangon po si Jonas. Ayan nga. Sige nga, bumangon ka na dyan at manalangin ka na sa iyong Diyos para tulungan niya tayo, para hindi tayo mamatay, para lubog na tayo dito. Kaya tignan po natin kung ano po ang ginawa rin po ni Jonas. In verse 12 ng ating teksto, mababasa po natin, lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, "Ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat?" "Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam ko
alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas ng bagyo. Sagot niya, I appreciate Prophet Jonah. In the first place, he knew that he is the cause why a very violent storm happened in the sea while going to Tarsis or Spain. Maganda po yun. Makita po natin sa kalagitnaan ng napakahirap na kalagayan, sitwasyon sa buhay nila. Siya na mismo ang nagsabi na ako ang dahilan kung bakit nagkaganito ang kalagayan natin. Tingnan po natin itong pandemya po natin, itong COVID-19. Isn't it we are looking someone to blame? Why we have pandemic? Naghahanap po tayo, nagtuturan po tayo kung sino na ang may sala, kung sino yung naging ugat, sanhi, dahilan kung meron na po tayong pandemya na yan. But Jonah did not look someone to blame, but he himself accepted that he was the real cause why there was a very violent storm in the middle of the sea. Siya na mismo ang nagsabi. Kapatid at minamahal kay Kristo, could we remember a moment in our life wherein there was a very difficult situation, a very problem that took place, and we simply admit that we are the cause of the problem. Kung minsan nga alam natin na tayo na ang dahilan, pinagugatan ng problema o kay mahirap na sitwasyon. Pero napakirap po natin tanggapin na tayo nga ang dahilan. Kaya kung babalikin po natin ang kwento ng tao, when Adam and Eve disobeyed God by not obeying His laws when they were in the Garden of Eden, they were tempted and they followed their own pleasure and desire. Ayun, nagkasala sila. Nagtago sila. Pero hinanap ng Panginoon, where are you? Ayun ang nangyari. Adam is looking and is blaming the woman. Likewise, Eve, she's blaming the serpent. Di kaya nilang tanggapin na sila nga ang pinagmulan, ugat ng problema. Pero po si Jonah, mismo niyang inamin na siya nga ang ugat at pinagmulan. Friends, in the Lord, I like the saying, and let me quote, God does not change the situation. Instead, He uses the situation to change us and to put our trust to Him. Kaya, tingnan po natin, talagang hindi po binagyo ng Panginoon yung sitwasyon na kung saan masisira na yung barko na sinakyan ng mga tripulante at saka si Propeta Jonas. Hindi niya pinago. Talagang lulubog na.
talagang nakakandarapan na, naghihirap na, nag-iiyakan ng mga tao doon. But making the situation worse. Katulad po ng mga tripulante o mga sailors ng mga yon. Pero po ang nangyari, yung situation na napakahirap, talagang lulubog na po yung barko at malamang namamatay na yon. What God did. Ano ba ang ginawa ng Diyos? God made that very difficult situation where the captain of the ship and the sailors were converted. And they believed and put their trust to the God of this Hebrew man, this prophet Jonah. At doon nga sila nagtiwala na. Kaya kung tutusin po natin, kapitmahal, yun nga pala, kung darating po yung punto na tayo dumanas ng napakahirap at hindi po natin maintindihan na sitwasyon sa buhay, yun pala ay mga kaparaanan ng Panginoon para yung mga tao hindi po naniniwala na mayroon pong buhay at malakas na Diyos. God uses this very difficult situation in our life. Exactly this happened in the life of Jonah. So that the captain of the ship and the sailors put their trust to God and they became believers. Ay tignan po natin sa verse 14 ng ating text. At babasahin ko po. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyong kaming pabayaang mamatay dahil sa gawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming paparusahan kung mamatay man ang taong ito. Kaya po, Yahweh, ang aming pong pananagutan nito, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at hinagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Di po ba napakaganda, kapatid at minamahal? Yun pala yung mga sitwasyon na dumarting napakahirap, di po natin maintindihan kung bakit nangyayari ito. That could be the very situation or a moment in life where God talks, where God changes, where God lifts us. So that other people who do not believe that there is a living and powerful God, they might believe in Him. Mari, sa panahon po ng pandemya o COVID-19, this could be an opportunity that we prove that we have a living and a very powerful. Friends in the Lord, not all situations, how difficult they are, but might serve as an opportunity to put our trust to God, to change us into a better believer. Not just occasional. Maari yung mga pagkataon na ito na dumadanas po tayo ng paghirap. Maari mga opportunity at pagkataon na bigay sa atin ng Panginoon para lalo tayong tatagat, getting stronger. At hindi lamang po natin maalaala na meron palang buhay at makapeng na Diyos. Even in a very ordinary situation in life, even the simplest thing, we could put our trust to the Lord and believe and serve, worship, and thank Him. Second thing that we can learn
from this situation of Jonah and the sailors. Kung bakit nagkakaroon po tayo at dumating yung napakahirap na sitwasyon sa buhay in order to have a fresh encounter to a living na powerful God. Kaya mantikin mo kapatid, pinamahal, siguro kung hindi po nangyari yon kay Jonas, marahil ang kapitan ng barko at mga tripulante niya at mga ibang biyahero doon, hindi po nila nakilala ang Diyos na buhay at makapangyarihan na pinaniwalaan at pinaglilingkuran ni Propeta Jonas. Kaya ating pong laliman ng ating pagtingin. Let us deepen and open wide the eyes of faith. Baka maaari nga itong panahon na para makinalala ang tunay at buhay na Diyos na ating pinaniwalaan. In a difficult situation, the best time or most precious moment by which believers that we can testify to others that there is a living and powerful and merciful God. Yun kasi ang malungkot dahil ang taga Nineve sa Assyria ay deadliest enemy o kaya public enemy number 1 ng mga Israel. Tinawag nga si Propeta Jonas para pumunta doon. Ayaw niya kasi ayaw niya na maranasan nila yung habag ng Panginoon. Ayaw ni Propeta Jonas na maranasan nila ang pagpapatawad ng Panginoon at ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Kaaway ko, ayaw ko ang maligtas ng Panginoon. Ayaw ko ang maramdaman niya ang pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon. Exactly, yun po yung damdamin ni Propeta Jonas. Pero God did not allow to happen. Kapatid, pinamahal, gusto ko pong wakasan ang mensahe sa ating pananambahan, sa ating kapanahunan sa oras na ito. There are 2 thieves o may dalaw pong magnanakaw. Sa buhay nila, wala pong pagkabata, binata at may edad na, ayun, pagnanakaw ang ginawa nila. Sila ay nakatira sa isang isla. They're living in one island. Napag-alaman nila, kapatid na mahal, na sa isang isla na medyo may kalayuan, marami daw mga ginto doon. Sabi, pare, punta tayo sa isang isla. Marami daw kayamanan doon. Maraming mga ginto. O sige pare, yun naman ang buhay natin. Sige, pumunta tayo. Kaya pumunta sila. Taon. Hanggang nakarating sila sa isla na yon. Laging gulat nila, talagang napakaraming mga ginto. Kaya, nagnakaw sila, kumuha sila, at nilagay sa kanilang bangka. Muntik nang lumubog sa dami nilang kinuha at ninakaw nilang ginto. Kaya sabi ng pare niya, pare, yayaman na tayo. Pagod na good time na ng buhay natin. Talaga namang, we're so lucky enough. Tignan mo naman nun, daming mga ninakaw nating mga ginto. So, on their way, going home, sa isla na kanilang pinagtataguan. Biglang dumating napakalakas na hangin. Biglang tumaas ang tubig, waves ng dagat. Talagang palubog na kanilang bangka. Kaya, yung alam niyang pagsagwan, they're trying all their best, giving all their efforts to save. Pero talagang palubog na sila.
Ayun, natatakot na, nagpapanik na sila. Paano na ito? Sayang naman itong mga napakaraming ginto nating nakuha at tinakaw. Pare, anong gagawin natin? Yung alam natin na pagkaon para tayo masave, pero wal pa rin talagang lulubog na tayo at mamatay na tayo. Pag-isip yung isa, sabi niya, pare, alam ko na, panalangin tayo. Alam ko yung ang magiging way para tayo ay maligtas. Ayaw nga pala. Pero ang tanong ng isa, pare, sino ang mag-pray sa atin? Hindi ko nga alam eh. Ako rin eh. Kaya nagkumpiyansa. Yun sa unahan siya ang nag-pray. Okay, ako mag-pray. Alam niyo ang panalangin niya, sabi niya, Panginoon, iligtas niyo po kami. Sayang naman yung kayamanan na ito. Ang dami naman. Ligtas niyo kami. Ganun ang nilalaman kanyang panalangin. Parang nagdedemanda at nagkukuman. Pero lalong lumakas ang hangin, tumaas ang mga alon, tapos palubog na, mamatay. Pare, di natin kaya ito, mamatay na tayo. Hindi pinakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Ikaw kaya baka sakali maarigan ng Diyos ang panalangin mo, baka mas malakas ang panalangin mo. Sige pare, wala na tayong magawa kundi manalangin. Kahit papaano na tayo ay masamang tao, alam natin manalangin. Talagang puspusan at artilin ang panalangin ng kasama niyang itong magnanakaw. Siya nanalangin nga. Alam niyo ang kanyang panalangin? Panginoon, kilala niyo po kami. Simulat sa pool, magnanakaw kami at ito kinabubuhay namin. Pero sa ngayon, magsisisi na po kami. Ibabalik namin ang lahat ng naming ninakaw alang-alang sa iyo at ligtas niyo po kami. Amen. Pagkasabi niya ng amen, biglang umupa ang malakas na hangin at alon at tumigil na mayapa na ang dagat. Sabi ng pare niya, pare, ang lakas ng panalangin mo. Siyempre na. Ay, salamat. Ligtas na tayo. Pero alam niyo kapatid at minamahal, yung pare niya, yung sa unahan, kamot ng ulo. May problema ko pare. Bakit anong problema? Iligtas na tayo. Yung panalangin mo, na magsisi na tayo, magbago na tayo at sa uli, babalik natin yung ninako natin mga ginto. Paano yan? Yayaman na tayo. Paano na yan ang buhay natin? Napagod na good time na tayo. Ibabalik naman. At sinabi at nagsinyas ng kanyang pare. Pare, huwag kang mag-alala. Pare, don't worry. Bakit hindi naman? Iyon ang sinabi mo sa Panginoon. Huwag kang maingay. Kunyari lang yun sa sinabi ko sa Panginoon. Hindi yun totoo. Kunyari lang at niloko lang ang sinabi ko sa Panginoon. Kapatid at minamahal kay Kristo. In this most difficult time, God needs real men to totally put their trust and pray hard. Iyon ba ang gawin natin sa kapununan natin na kaliwat kanan, bagya na, ang dami pong namamatay, at sa hirap na, ang dinanas po natin, at yung katulad po ng kapanuhunan ni Propeta Jonas. Are we kidding to the Lord? Are we making jokes to the Lord? It's not time to make jokes. It's not time that we're gonna kid or kidding our God. Kailanman hindi pwede yun sa ating Panginoon. We need today to press or have a press encounter to the Lord. Kailangan po natin sa kapunan natin para katulad po yung kapanahunan
ni Propeta Jonas, 10 ng mga kapitan ng barko at mga tripulante na yon, they were saved in that very difficult situation because they encountered God personally. Nawa sa kapunan natin, kapatid, minamahal, katulad po ng mga linya ng mga awit. Ito yung paborito nating awit na pinamangatang You Raise Me Up. Hindi po ba? Kaya may mga linya po na gusto ko pong bigyan diin. When I'm down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I may still and wait here in the silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Kapatid at minamahal, yung nagkakalakihan at mataas na bundok at yung mga alon ng mga dagat o tubig sa dagat ay nahantulad po na parang ganun po yung sitwasyon po natin at kabigat ng mga problema at kahirap po. But one thing sure that we should know, my dear brothers in the Lord, there are situations in life, there are problems like mountains and storms. There we can never remove the storms and how big or high the mountains. But God wants us to raise us up so that we can stand on mountains and we can walk on storms. Katulad din po sa ang pandemya sa kapanahon po natin. Maramang hindi man mawawala, mapapawi ito. Pero ang Diyos ay gawin niya tayo, paano tayo maging matatag sa kapanahunan para kaya nating sumabay na katulad po ng awit na You Raise Me Up. Brothers, sisters, the Lord, Jonas, Prophet Jonas' time, God, and I do believe, wants us to have a fresh encounter to God. We want a fresh encounter with God. Let us do it now. Now. In Jesus' name. Amen. For our offertory, we can give our tithes, pledges, donations, and other offerings via GCash, or we can give it here in our church. For our closing and thanksgiving hymn, let us sing, O Master, let me walk with thee. Of service
Kapatid minamahal, sa oras na ito, samahan niyo po ko na tumulog sa panalangin sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. May mga panalangin na ipaabot sa amin. At kung di man po na ipaabot sa amin, sama ko po kayo sa ating panalangin. Let us remember a prayer verse in the Bible from the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Sabi po doon, pray without ceasing. Never give up in praying. Manalangin po tayo. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin para nasambakan namin ng katotohanan ng Espiritu sa gitna ng aming kapanahonan katulad po ng pandemya. Nawa, ang iyong mensahe ay patuloy na mangusap sa bawat sa amin para masumpungan ka namin na Diyos na buhay at makapangyarihan. Diyos na handang magpatawad, mahabag, magligtas sa amin. Tulungan niyo po kami na katulad po ni Propeta Jonas sa kanyang kapanahunan na siya mismo ang nag-amin ng dahilan sa mga problema, dumating sitwasyon. Panginoon, pagdarating din po yung mga sitwasyon na napakirat at may bigat na problema, kung alam po namin na bingang ugat ang dahilan, tulungan niyo po kami. Para yun po yung habag, yung pagpapatawad at pagliligtas ay amin pong maranasan, amin pong matamo. Salamat muli. Pagpalaan niyo po ang bawat nakarinig. Sa lahat, may pasamuhay po namin yung mga mensahe. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po namin inilalapit, pinagkakatiwala at initulog ang aming pong kapamilya na kung saan malayo po sila sa aming piling. Sila ay nagtatrabaho sa ibayong dagat at malayong lugar. Sa oras nito, dalangin po namin na muli na pangunahan po sila, ingatan at patatagin ang kanilang pananampalataya. Alam po namin, bawat isa ay sabik na makauwi at nawa makapiling kanilang mga pamilya, pero ang pagkataon ay di po papahintulutan. Pero na wala po kami, dapat niyo pong ingatan at loobin nawa kanilang pangailangan. Salamat muli, Panginoon. O Diyos, sa maging isang taon na pagdudusa ang aming buhay sa mundong ito, bawat bansa, bawat lugar, bawat iglesia, bawat pamilya at individual. Dama po namin ang napakirap na sitwasyon. Naranasan po namin ang mga kaganapan. Pero hindi po kami bibitiw. Dahil ka ang Diyos na kailanman napakatapat at napakabuti. We believe that you are God who controls in every situation and everything that happens in this world. Sa likod dito, Panginoon, marami po kaming kapatiran na patuloy na po naghihirap. Kaya niyo po na amin pong ilapit na sa inyo at ipanalangin. Kung saan sila ay naghihirap dahil sa pagkapositibo nila ng COVID na ito. Ang anak po ng aming pong obispo, si Dr.
John Wesley Torrio, si kapatid Arnel Takmo, at iba pang mga kapatiran po namin. Hindi po namin na pangalanan. Saan man sila ngayon, saan mang sulok ng mundo. Lord, have mercy upon them. And I pray in the mighty name of Jesus of Nazareth to extend once again your mighty hand upon them. Heal. Papasalamat din po kami, O Panginoon, sa mga kapatiran po namin na kung sila rin po ay nagpositibo pero nakasurvive sila at manumbalik na sila sa kanilang kalagayan, kalusugan, kanilang trabaho. Nagpapasalamat po kami. Mga kapatid po namin, Panginoon, na patuloy po na naghihirap sa ibang klase ng sakit. Tama po namin si kapatid Inang Victoria Kalawagan, ni Kapsat nga Manang Arlene Natividad Vizcara, Repay Apo ni Kapsat ni nga Edwin Agustin. Mga kapatid po namin, hindi po namin na pangalanan, saan man sila ngayon, ano pong kalagayan nila, iwan sila sa bahay, sa mga hospital, mga klinika. Lord, we pray, again, extend your mighty hand upon them that they may experience your miraculous healing. In Jesus' name we pray. O Diyos, dama rin po namin ang paghirap ng aming iglesia dahil itong pandemya at mga lockdown. Hindi po na kami nakapag face-to-face. Pero alam po namin, dama po namin na kayong patuloy Diyos na nanguna sa amin. Tulungan niyo po aming po mga kapastoran, mga kadakanasan, aming obispo, mga DSS, at lahat po na mamuno, panalangin po namin, lahat mo po na makasapi, membro ng aming iglesia. Tulungan niyo po kami. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa punan po namin na meron pong paghihirap. Nawa patuloy pong pagkaloob ang kanilang pangailangan, Panginoong, mga material sa buhay. Bless niyo po ang mga trabaho, mga alaga, mga pananim, para Panginoon na lahat ito ay patugunan ang aming pong pangailangan. Salamat din po at patuloy pong pagpalaan ang aming mga anak sa kanilang paghanap ng trabaho, sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pag-aaral. Alam po namin at alam po namin kanilang malaking pagsakripisyo. Pero diyan ka, Panginoon, na tunay po na napakabuti at tumutugon sa kanilang pangailangan. Again, we trust to you, our children, their studies. Lord, lead and guide them. Patuloy po naming sinasama, Panginoon, aming panalangin ang bawat isa sa mundong ito na patuloy na pagsugpo ng problemang ito. At yung pong mayamang mga bansa ay hipuin niyo po para matulungin po yung mahirap na bansa na magkaroon po rin po ng mga bakuna para kasama po sa pagsugpo at mga paraan po para mapaglabanan po namin ang pandemyang ito. Salamat muli sa aming mga political leaders at mga frontliners. Sama po yung mga doctor nurse na siyang nanguna po sa pag-asikaso ng may sakit. Lahat po ng kapatiran po namin na nakinig, nakiisa, saan man sila, Panginoon, pangunahan niyo po, tulungan sila. Anong po kanilang makahilingan, tingin niyo po, Panginoon. Lord, I entrust and I lift up to you all the members of Christian Triad United Methodist Church, every family, every individual of our church. Lord, we pray, tuloy po kaming matatag at patuloy po na pangunahan. At nawa yung banal na Espiritu, ang kanyang presensya, ng dugo ng aming Panginoon Kristo na dumanak, tumagos sa cross ng balyo. Over us, zealous Almighty God, so that we can live with faith and put our trust into you, Almighty God. Patawad po, Panginoon, sa aming kasalanan. Pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Brothers, sisters in the Lord, wherever are right now receive the blessings of the Almighty God, our Father. The love
of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us even in this very difficult situation, now and forevermore. Amen and amen.